Good evening po sa ating lahat mga kapatid. Welcome po ulit sa ating daily evening devotional. At ang ating pong devotional ay mababasa pa rin po sa devotional book na God's Amazing Grace at may pamagat po ito na The Victory. Ang ating pong key text ay makikita sa 1 Corinthians 15:57. Sabi dito, "Thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ." Victories are not gained by ceremonies or display, but by simple obedience to the highest general. The Lord God of heaven, he who trusts in this leader, will never know defeat. So, sabi po dito, um, hindi po nakukuha ang tunay na tagumpay sa mga malalaking ceremony o pagpapakitang gilas. At hindi rin po ito tungkol sa kung gaano tayo kagaling sa paningin ng ibang tao. At dahil ang tunay na panalo ay dumarating kapag simple lang tayong sumusunod sa Diyos. So minsan iniisip natin na kailangan natin ng marami tayong gawin para magtagumpay. Pero sabi dito sa ating devotional na mas mahalaga ang tahimik at tapat na pagsunod. Kahit sa simple step lang ng pagsunod, basta ayon sa kalooban ng Diyos, ay napakahalaga na nun. Dahil siya po ang ating pinakamataas na tagapanguna, siya po ang ating pinakamataas na leader, at mas alam niya ang buong laban, alam niya yung pinakakabuuan, at alam niya yung plano niya sa buhay natin. At hindi natin kailangang malaman kung ano yun. Diba? We don't have to have it all figured out. Kinakailangan lang natin na sumunod at magtiwala. Dahil alam nga po niya ang buong laban at hindi lang ang isang bahagi nito. Kaya kapag siya ang pinagkakatiwalaan natin, hindi man agad magmukhang panalo, pero hindi talaga tayo talo sa huli. The largest share of the annoyances of life, its daily corroding cares, its heartaches, its irritation, is the result of a temper uncontrolled. The government of self is the best government in the world. By putting on the ornament of a meek and quiet spirit, 99 out of 100 of the troubles which so terribly embitter life might be saved. So sabi po dito mga kapatid na marami sa mga problema natin sa buhay ay galing mismo sa atin. Lalo na sa hindi pagkontrol sa mga emotion natin. Kapag ka unregulated yung emotion natin, madali tayong magalit, mainis, andun yung pride at magiging mainitin yung ulo natin. So, hindi lahat pala ng stress at sakit ng loob o sama ng loob ay galing sa ibang tao o sa sitwasyon. Madalas, galing din ito talaga sa kung paano tayo nagre-respond sa isang bagay o sa isang sitwasyon. So, kapag wala tayong self-control, kahit maliit na bagay, ay lumalaki. So, nagiging away, nagiging sama ng loob, or worse, nagiging trauma pa. Pero sinasabi dito na ang pinakamagandang um, pamahalaan and government ay ang pamamahala sa sarili natin. So, ibig sabihin, kung marunong tayong magpigil, kung marunong tayong magpakumbaba at magpakalma ng mga puso natin, kung nare-regulate natin, na nakokontrol natin yung emotion natin, ay mas tahimik ang buhay. At sabi din po dito, di ba, by putting on the ornament of a meek and quiet spirit. Yung pagiging meek, yun yung isa sa mga pinakita ni Jesus Christ nung nandito siya sa mundo. At kung tayo lang ay magkaroon ng meek and quiet spirit, meron tayong pagpapakumbaba, pagiging gentle, pagiging mahinahon, at marunong tayong umintindi kahit may karapatan tayong magalit. Kapag ganito yung puso natin, sinasabi dito na halos 99% ng mga problemang nagpapabitter sa buhay natin ay maiiwasan. So instead na magiging bitter tayo, magiging better version tayo ng sarili natin kapag pinapractice natin yung pagiging meek and pagkakaroon ng quiet spirit.
The natural man must die, and the new man, Christ Jesus, take possession of the soul, so that the follower of Jesus may say in verity and truth, I live, yet not I, but Christ liveth in me. Galatians 2:20. So sinasabi po dito mga kapatid na yung lumang pagkatao natin ay kailangang mamatay. Yung makasarili, yung pagiging ma-pride, yung pagiging mainitin ng ulo, at saka kaya kapag sinasabi nating hindi na ako, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, ibig sabihin, si Jesus na ang gumagabay sa isip natin, sa salita, at kilos. At hindi na tayo basta-basta nadadala ng emosyon. Hindi na tayo basta-basta na provoke sa mga nangyayari sa paligid natin, sa mga sinasabi ng ibang tao na negative. So, kapag si Jesus ang naghari sa puso natin, tayo ay mas magiging mahinahon na, mas payapa at mas magaan ang buhay. Self is difficult to conquer. Human depravity in every form is not easily brought into subjection to the Spirit of Christ. But all should be impressed with the fact that unless this victory is gained through Christ, there is no hope for them. The victory can be gained, for nothing is impossible with God. By His assisting grace, all evil temper, all human depravity may be overcome. You may be overcomers if you will, in the name of Christ, take hold of the work decidedly. So sinasabi po dito na mahirap talagang labanan ang sarili. Yung mga masasama nating ugali, yung pagiging makasarili, yung pagiging tamad, magalitin, mapagmataas, hindi madaling baguhin. Pero malinaw din dito na hindi natin kayang magtagumpay mag-isa kung sariling lakas lang natin. Wala talagang pag-asa. Kaya kailangan natin si Christ, siya lang ang may kapangyarihang magpasuko sa masamang ugali sa puso natin. At posible talaga tayong magtagumpay. At hindi dahil mabait tayo o malakas tayo, kundi dahil walang imposible sa Diyos. Sa tulong ng kanyang biyaya at habag, kahit ang pinakapangit na ugali ay pwedeng mabago. But of course, meron din tayong part, kinakailangan nating magdesisyon, kailangan nating piliing magbago. Kailangan nating kumapit kay Jesus at seryosohin ang laban. Dahil hindi sapat ang sabihin natin, gusto ko lang magbago. Pero kailangan talaga ng desisyon at tiwala sa Kanya. Kaya kapag sinasabi dito na you may be overcomers if you will, ibig sabihin, kung gugustuhin natin, ay ma-overcome talaga natin sa tulong ng Panginoon. At kung tatawag tayo sa pangalan ng ating Panginoon, may lakas tayong matatanggap from Him. So, yes, mahirap baguhin ang sarili, that's true, pero hindi imposible kapag kasama mo si Jesus. At kung kakapit tayo sa Kanya ng buong puso, pwede tayong magiging overcomer. The temptations of Satan are greater now than ever before, for he knows that his time is short, and that very soon every case will be decided, either for life or for death. It is no time now to sink down beneath discouragement and trial. We must bear up under all afflictions and trust wholly in the Almighty God of Jacob. So, sinasabi dito na mas matindi ang tukso at pagsubok ngayon kaysa dati. Dahil alam po ng kaaway na konti na lang ang oras niya. Kaya ginagawa niya ang lahat para panghinaan tayo ng loob, para magduda at eventually sumuko. Pero malinaw na hindi ito panahon para panghinaan tayo ng loob. Hindi ito panahon para mag-give up kapag nahihirapan. Lahat tayo dumadaan sa problema. Stress, takot, lungkot, pagod. Pero sinasabi dito na kailangan nating tumayo at magtiwala sa Diyos. Sabi dito, trust wholly in God. Ibig sabihin, dapat buo yung tiwala natin. Hindi 50%, hindi 90%, kundi 100% dapat. Hindi lang kapag okay ang lahat, kundi lalo na kapag mahirap. Dahil siya po ang Diyos na makapangyarihan, kaya niyang dalhin, kaya pong i-manage ng Panginoon lahat, kahit sa pinakamabigat na sitwasyon. His grace is sufficient for all our trials, and although they are greater than ever before, yet if we trust wholly in God, we can overcome every temptation, and through His grace,
come off victorious. So, sapat po ang biyaya ng Diyos at kahit mas malaki ang pagsubok ngayon, masapat ang tulong niya. At walang trial na darating na hindi kayang lagpasan kapag kumakapit tayo sa Kanya. Dahil kung magtiwala tayo sa Diyos, kaya nating magtagumpay o mapagtagumpayan ang bawat tukso. Hindi dahil sa sarili nating lakas, kundi dahil grace ni God ang kumikilos sa atin. When temptations and trials rush in upon us, let us go to God and agonize with Him in prayer. He will not turn us away empty, but will give us grace and strength to overcome and to break the power of the enemy. Kapag nagsisidatingan yung mga trials, yung mga temptations, yung mga problema, ay huwag muna tayong tumakbo sa tao. Huwag muna tayong tumawag sa kaibigan natin, iiyak-iyak tayo sa kanila, kundi unang-unang punta natin ang Diyos sa panalangin. Dahil kapag ginawa natin yun, bibigyan niya tayo ng biyaya, sapat na biyaya at lakas para makayanan ang sitwasyon. Hindi man agad mawawala ang problema, may matatanggap tayong lakas para hindi tayo matalo. At sa tulong ng Diyos, nabibreak ang kapangyarihan ng kaaway, yung takot, yung tukso, at panghihina ng loob. So kapag dinumog tayo ng problema, lumuhod muna tayo. Ilabas natin lahat sa Diyos. Dahil hindi Kanya iiwan, hindi niya tayo iiwan. Bibigyan niya tayo ng lakas para magtagumpay. So dito po, nagtatapos ang ating devotional mga kapatid. At pinapakita sa atin dito na marami sa mga problema sa buhay galing talaga sa sarili nating ugali. Mahirap baguhin at mas grabe pa ang mga tukso ngayon. Pero hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa. Kaya ito, of course, kaya natin kapag kasama natin si Jesus. Sumunod lang tayo, mag-obey, manalangin at kumapit sa Diyos. Lalo na kapag nahihirapan. Dahil sapat po ang tulong niya. At let's always remember na kapag si Kristo ang namumuno sa puso natin, kaya nating mapagtagumpayan ang lahat at manatiling panalo sa huli. So, hanggang dito na lang po. Purihin ang Diyos at God bless everyone.